sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. May mga lugar at alaala na kumakapit sa atin ang hindi natin namamalayan. Kung ang nakaraan ay nagiging pabigat sa iyong dibdib, minsan ang pinakamagandang hakbang ay maglakad palayo at iwanan ang mga lihim na yon. Hindi lahat ng misteryo ay kailangang lutasin at may mga bagay na mas mabuting hayaan na lamang. Maging maingat at pahalagahan ang iyong sarili sa lahat ng oras. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Roy. At bago ko ikwento ang mga kakaibang karanasan ko sa bahay ng tiyo ko sa Bicol, sasabihin ko ng medyo kakaiba ito. Hindi lang ito basta lugar na binibisita ko. Ito ang lugar kung saan ay maraming henerasyon ng pamilya namin ang nagtatrabaho, nag-aaral sa ilalim ng araw, nag-aalaga ng lupa at nagpapasalin-salin ng mga kwento. Ang bukid ay higit pa sa isang lupain. Isa itong lugar na puno ng misteryo, mga alamat na ikinuwento at mga hangin na bumubulong sa mga punong abokado. Taong 2015 noong una akong makapunta sa bukid. 7 taong gulang ako noon na puno ng saya at pananabi. Tandang-tanda ko pa ang pakiramdam ng excitement habang papunta kami mula sa bayan hanggang sa bukid ng tiyo ko. Nang iwan namin ang baryo at pumasok kami sa isang daang papunta sa bukid, naramdaman ko na kaagad ang pagbabago ng hangin. Lumamig ang hangin na umakap sa katawan ko. Dahil umaga noon, hindi naman ako natatakot sa daan papunta sa bukid. Kahit napapalibutan ng matatangkad na puno na tila napaka-welcome ng daan papasok. Ang mga sanga sa taas ay bumubuo ng tunnel na tila proteksyon sa akin. Pero pagpalubog na ang araw at dumidilim ang langit ay nagiging nakakakaba ng daan. Parang bawat puno ay nakabantay sa akin at ang bawat pagkaluskos ng mga dahon ay parang bulong mula sa hindi nakikitang nilalang. Nagsimula ako matakot sa katahimikan noon na parang may nag-aabang sa akin na nagtatago lang sa bawat sulok at palaging nasa gilid ng aking paningin. Palaging gumagaan ang loob ko kapag nararating namin ang ilaw ng bukid, kung saan ang bahagyang liwanag mula sa bahay ay itinutulak ang dilim na nakapalibot sa mga puno. Pero kahit gaano karaming beses kong ginawa ang paglalakbay na yon, hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Nakasanayan ko na. Pero ang pakiramdam na may nagmamasid at may nakatago sa gilid ng paningin ko ay palaging naroroon. Ilang taon ang nakalipas mula nang huling bisitahin ko ang bukid ni Tito. Napigil ako ng pandemya kaya hindi na ako nakadalaw doon, pero sa 2023 ay nakabalik din ulit ako. Mas matanda na ako noon, mas marunong siguro, pero may dalang malalim na curiosity tungkol sa mga kakaibang nangyari sa bukid noon. Hindi ko na mahintay na makasama ulit ang mga pinsang ko na lumaki na may kaalaman sa mga kwento at misteryo ng bukid. Ang pamilyar na amoy ng lupa, mga tawag ng ibon sa malayo, at ang kaluskos na mga dahon sa hangin ay nagbibigay sa akin ng halong nostalgia
at pakiramdam ng hindi natapos na kwento. Nung huli ko kasing bisita ay parang sulyap lang sa paranormal ang naranasan ko. Nang bumalik na ako ay parang may malakas ng presensyang sumalubong sa akin. Nang dumating ako ay parang normal naman ang lahat pero may tensyon sa hangin na hindi ko may paliwanag. Hapon na noon. Mataas pa ang araw pero habang lumilipas ang oras ay nararamdaman ko ang pamilyar na kaba. Nagpa siya kaming maglakad ng pinsang kong si Kay sa bukid. Tulad ng ginagawa namin noong bata pa kami. Ang daan ay pareho pa rin, makitid, paikot-ikot at napapalibutan ng mga punong tila mas lumapit pa sa amin. Ang amoy ng mga puno ng abukado at basang lupa sa ilalim ng aming mga paa ay pamilyar. Normal ang lahat hanggang sa may makita kaming mga malalaking hukay sa lupa na agad na nagpa-alerto sa akin. Ano to? Tanong ko na medyo kinakabahan ang boses. Gawa yan ng mga trabahador. Sagot ni Kay na tila walang kaba. Pero kakaiba ang tono niya na parang may pagdududa. May kilabot na gumapang sa akin. Pero hindi ko na siya kinulit pa. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Pero habang papalalim kami sa bukid, may narinig kaming kakaibang tunog. Malalayong tunog na parang mga makina, tulad ng mga traktor na nagtatrabaho sa bukid. Nagtaka kami dahil tapos na ang oras ng trabaho. Kita ko ang pagkalito sa mukha ng mga pinsan ko at tinawanan na lang namin yon. Tapos ay nagbiro na baka niloloko lang kami ng hangin. Pero hindi ko maiwasan ang pakiramdam na hindi kami nag-iisa. May mga nakasunod sa amin. Pagbalik namin pauwi ay dumilim na ang langit at unti-unting humina ang tunog ng mga traktor. At napalitan ng nakakakaba na katahimikan ng gabi. Binuksan namin ang flashlight ng mga cellphone namin. Ang ilaw nito ay pumuputol sa dilim na nakapaligid sa amin. Habang naglalakad kami ay napansin ko ang isang anino sa malayo. Sa una ay inisip ko na isa ito sa mga kamag-anak namin. Pero nang sumigaw kami at walang tugon ay hindi ito gumalaw. Sino yan? Tanong ko. Halos pabulong na ang boses ko. Hindi siya mukhang kamag-anak natin. Tumingin sa akin si Kay, nakakunot ang noo. Hindi ko alam, sagot niya. Biglang kumaripas ng takbo ang anino patungo sa likod ng puno. Mabilis ito at sobrang bilis para sa isang tao. Tumalon ang puso ko. Hindi natin kamag-anak yan, sigaw ko at bigla kaming nagtakbuhan. Hindi kami tumakbo hanggang sa marating namin ang ilaw ng bahay kung saan ay naramdaman naming ligtas na kami. Pero paglingon namin ay wala ng bakas ng kahit sino sa likod namin. Medyo nakahinga kami ng maluwag pagkapasok sa bahay pero hindi nawala ang kaba. Sa halip ay lalo pang lumakas ang pakiramdam ng takot. Habang papunta kami sa kusina ay parang may kakaiba sa paligid. Kumukurap ang mga ilaw at may nakita akong anino na gumagalaw sa labas ng glass sliding door. Napahinto ako at kita ko ang balangkas ng isang figura. Nakamasid sa amin mula sa labas. Nang buksan ko ang ilaw ay nawala ito. Akala ng mga pinsan ko na paranoid lamang ako pero alam kong may nakita ako. May nakita akong tao sa labas. Sabi ko sa nanginginig kong boses. Hindi namin namalaya na nasa bahay na kami sa tabi ng daan patungo sa bukid at hindi mismo sa bukid. Matagal na itong ipinagawa ng tiyo ko at akala namin ay extra na lugar lang para sa pamilya pero matapos ang nakakatakot na karanasan ay tila hindi na namin ito mapagkakatiwalaan. Pinag-usapan namin ng mga pinsan ko ang kaba namin at nang magdesisyon kaming bumalik ay tinawag namin ang tiyo ko. Si N para ihatid kami pauwi. Habang bumabiyahe ay nakasakay kami ni Kay sa likod ng sasakyan. Pilit na nagbabalanse habang mabilis ang takbo sa paikot-ikot na daan. Biglang may nakita kaming dalawang anino sa harapan ng gate ng bukid. Matangkad at madilim ang mga figura tila naghihintay sila sa amin. Sumigaw kami sa tiyo ko na bilisan ang takbo ng sasakyan. Puno ng takot ang mga boses namin
Sinunod niya kami at mabilis kaming nakarating sa bahay at tumatakbong papasok nang hindi na lumilingon. Sa loob ay ikinuwento namin sa pamilya namin ang nangyari. Pero tulad ng dati hindi nila pinansin ang takot namin. Imahinasyon lang daw namin yon. Pero hindi ko maalis sa pakiramdam na may mali talaga. Nang gabing yon, gising na gising ako at hindi magawang pumikit sa sobrang takot. Ang mga kakaiba naming mga karanasan ay nagsisimula pa lamang at alam kong may mas titindi pa dito. Ilang araw ang lumipas pero hindi pa rin nawala ang kaba ko. Umiwas na ako noon sa bukid at pumupunta lang doon tuwing bago maghapunan. Pero kahit sa mga pagkakataong yon ay patuloy pa rin ang mga kakaibang pangyayari. Nang minsang kasama ko ang tita ko na hinahanap ang nawawala niyang iPhone, bumalik ang kilabot sa akin. Natuntun niya ito sa daan papunta sa bukid at kahit tumutol ako ay sumama pa rin ako sa kanya. Habang papalapit kami sa lokasyon ng telepono ay hindi ko maiwasang maramdaman na may nagmamasid sa amin. Narinig naman namin ang beep ng telepono at nang pulutin ito ng tita ko. Napatingin ako sa bintana. Biglang huminto ang tibok ng puso ko. Nandun siya sa labas lang ng gate. Ang babaeng nakita ko noon. Nakatayo siya sa anino. Ang maputla niyang damit ay pumapaypay sa hangin at ang maitim niyang buhok ay nakatakip sa kanyang mukha. Hindi siya gumagalaw pero alam kong nakatingin siya sa amin. Hindi ako makagalaw. Lumingon ako sa tita ko at nanginginig ang boses kong nagsalita. Umuwi na tayo please, pagmamakaawa ko. Nakita niya ang takot sa mga mata ko at agad niya akong inihatid palayo sa bukid. Hindi na ako bumalik pa sa natitirang bahagi ng aking pagbisita. Papadudot pagsapit ng Marso 2024 ay nakatanggap ako ng balita na balak ng pamilya na bumalik sa probinsya para sa buong summer vacation. Natakot ako dahil alam kong muli kong haharapin ang lugar na matagal nang gumugulo sa akin. Hindi ako sigurado kung kaya kong bumalik pero sa kaloob-looban ko ay alam kong may mas malalim pang lihim ang bukid na hindi ko pa natutuklasan. At kahit natatakot ako ay may bahagi ng sarili ko na gustong malaman ang mga ito. June 1, 2024. Ang balita ng pagbabalik ng pamilya sa probinsya ay nagpabigat talaga sa loob ko. Ilang linggo kong iniwasan ang usapin tungkol dito. Kunwaring hindi ako interesado o hindi nakikinig. Pero sa totoo lang ay hindi ko matakasan ang katotohanan na kailangan kong bumalik sa bukid. Harapin ang anumang nagpaparamdam doon at anumang bumubulong sa mga puno tuwing gabi. Sinubukan kong itago ang takot ko. Matagal na rin naman akong nakikinig sa mga kwento ng pamilya tungkol dito kaya't kahit papaano may kakaibang will na sa sarili ko na bumalik doon. Ang bukid ay parte ng pagkatao ko. Kahit na hindi ko may paliwanag ang takot na dala nito. Ang mga araw bago ang biyahe ay parang walang katapusan. Karamihan ng oras ko ay ginugol ko sa pag-research ng kasaysayan ng lugar. Nagbabaka sakaling makakita ng sagot na makakatulong sa akin. Pero kahit gaano pa karami ang impormasyon na nahanap ko ay wala ni isa ang nakapagbigay ng kapanatagan sa akin. Puro dagdag tanong lang din ang nakuha ko. Ano bang nakakabahala sa lugar na ito? Bakit ganito kalakas ang presensya nito? Pagdating namin sa bukid ay tila iba ang hangin na sumalubong sa akin. Hindi lang dahil sa humidity o amoy ng sariwang lupa matapos ang ulan. May kung anong kakaiba sa hangin na nagpapabigat sa bawat hinga ko. Nang pumasok ang sasakyan sa pamilyar na paikot-ikot na daan papunta sa bukid, naramdaman kong bumigat ang dibdib ko, papadudot. Bawat kurba, bawat liko sa daan ay tila nagdadala sa akin ng palapit na takot na dati ko nang naramdaman. Pero ngayon ay hindi na ako isang bata. Isa na akong adult na kailangang harapin ang mga takot na bumabagabag sa akin noon. Dumating kami sa bukid bandang hapon. Nasa mababang bahagi na ng langit ang araw kaya't mahaba-habang anino ang bumabalot sa lupa na nagpapadilim sa anyo ng mga puno. Parehong-pareho ang bukid sa alaala ko. Ang bahay, malawak na bukirin
at mga matatangkad na puno ng abukado. Walang nagbago talaga. Dapat sana'y nakakakalma yon, pero sa halip ay pakiramdam ko ay parang humihinga ng malalim ang lupa at tila may inaabangan. Sinalubong ako ng mga pinsan ko na sina Kay at D na may mga ngiti, pero kita ko ang tensyon sa kanilang mga mata. Naalala rin nila ang nangyari noong huling beses kaming narito. Nagbatian kami ng awkward at alam kong ayaw nilang ungkatin ang nangyari noon. Isa itong lihim na pare-pareho naming gustong kalimutan dahil ang takot ay nananatili sa aming isipan kahit na hindi namin binibigkas. Kinagabihan ay nagtipon kami sa kusina para maghapunan. Mainit ang bahay, puno ng amoy ng pagkain. Masayang usapan ng pamilya at tunog ng mga kubyertos sa mga plato. Pero kahit anong pilit ko ay hindi ko maiwasang maramdaman na may nagmamasid sa amin. Narinig ko ang kaluskos ng hangin sa mga puno sa labas. Pero hindi yun hangin, tunog yun ng kung anong gumagalaw sa dilim. Pagkatapos ng hapunan ay niyaya ko ang pinsan kong maglakad-lakad. Mabigat na ang hangin sa gabi at tila nakakasakal ang katahimikan. Habang naglalakad kami sa pamilyar na daan ay ang dating pakiramdam na ligtas ako ay napalitan ng parang hinahabol ng mga anino. Parang mas mahaba ang daan ngayon at mas nakakakaba. Naglalakad kami ng tahimik, ang tanging tunog ay mga pagdudurog ng graba sa ilalim ng mga paa namin at ang kaluskos ng mga dahon. Habang palayo kami ay lalo kong naramdaman na parang may sumusunod sa amin. Nararamdaman niyo ba yon? Tanong ko. Halos pabulong ang boses ko. Ano? Tanong ni Kay, na nagdududa habang tumingin siya sa akin. Hindi pa niya napapansin pero may pagdududa na sa boses niya. Yung presensya, sabi ko, habang umiiling. Parang may nagmamasid. Paranoid ka lang, biro ni D. Maganang tono pero may bahagyang pagdududa sa kanyang mga mata. Siya ang laging skeptic, ang laging tumatawa sa ideya ng anumang supernatural. Nagpatuloy kami sa paglalakad, pero lalo lang lumalakas ang kakaibang pakiramdam ko. Nang makarating kami sa dulo ng bukid malapit sa lumang kamalig, may nakita akong kumikilos sa malayo. Isang anino na mabilis na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Kumabog noon ang puso ko. Mabilis na kumilos ang anino na sa sobrang bilis para ng isang hayop. Natigilan ako, nakatitig sa madilim na anyo. Mukhang tao ito pero may kakaiba. May hindi likas na normal sa kanyang itsura. Ano yun? Bulong ko na tuyong-tuyo ang lalamunan. Wala akong nakita, sabi ni Kay. Pero kita sa kanyang mga mata na tinitingnan niya ang mga puno at halatang takot din. Baka hayop lang yon. Pero alam kong hindi yon hayop. Masyadong matangkad, masyadong mabilis at may kakaibang kilos na hindi normal. Parang hindi ito sumusunod sa mga batas ng mundo sa paligid natin. Biglang may narinig kaming kaluskos sa likod namin. Kasunod ang mababang boses na tila may ibinubulong. Galing ito sa mga puno na nasa likuran lang namin. Lumingon ako pero wala akong nakita. Kadiliman lang ng gabi na bumabalot sa paligid. Hindi na ito tama. Kailangan na nating bumalik sa bahay, sabi ko sa nanginginig ang boses. Tumango ang pinsan ko at nagmamadali kaming naglakad pabalik. Pero naramdaman ko pa rin ang presensya sa likuran namin. Sumusunod sa bawat hakbang namin, Papa Dudut. Habang papalapit kami sa bahay ay may narinig kaming malayong tawa ng isang babae na umalingaw-ngaw sa hangin. Nakakatakot, malamig at sobrang lapit na parang nasa tabi lang namin. Binilisan namin ang paglalakad at nang makarating kami sa may porch, huminto na sa kaba ang puso ko. Lumingon ako pabalik sa mga puno pero wala akong nakita, kadiliman lang at kawalan ng laman. Pumasok kami sa bahay at kahit paano'y nakaramdam ako ng kaunting ginhawa, pero sandali lang ito. Mabigat pa rin ang hangin sa loob, parang may sumunod sa aming pumasok.
Tahimik ang mga pinsan ko, bawat isa'y tila nag-iisip. Alam namin sa loob namin na ayaw namin pag-usapan ang mga nangyari, pero alam din naming totoo ang nangyari. Hindi na namin kayang isnabin pa ito. Kinagabihan, Papa Dudut, habang nakahiga ako sa kama, narinig ko ulit ang pamilyar na bulong ngayon sa mismong labas na ng bintana ko. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi pero ramdam ko ang masamang intensyon sa paligid. Parang gumagalaw ang mga anino sa labas. Nagpapakita ng hindi likas na galaw at alam kong hindi ako nag-iisa. Pumikit ako, pilit na tinatakpan ang sarili ko sa takot. Pero lalo lang lumakas ang mga bulong. Parang narinig ko ang pangalan ko mahina at malayo na dala ng hangin. Lumabas ka. Tinakpan ko ang ulo ko ng kumot, pilit na binabaliwala ang mga boses pero wala itong silbi. Ramdam ko ang presensya sa may bintana malapit na malapit sa akin. Hindi ko kayang idilat ang mga mata ko at hindi ko kayang tumingin. Ang mga sumunod na araw ay puno ng lumalakas na takot. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin. Naghihintay na buwaba ang depensa o proteksyon ko. Iniiwasan namin magtagal sa bukid kapag gabi pero hindi pa rin tumigil ang mga nakakabagabag na pangyayari. Naririnig namin ang mga kakaibang tunog mula sa mga puno, mga bulong sa hangin at mga aninong gumagalaw sa labas ng bintana. Bawat gabi parang lumalakas ang presensya at napaisip ako kung may mas malalim pa bang dahilan ng mga kwento ng multo tungkol sa bukid. Sa ikalimang gabi ng aming pananatili, nagising ako sa isang kakaibang tunog. Parang mahina at paulit-ulit na katok sa bintana. Akala ko'y unay hangin lang pero inulit na naman ito. Paulit-ulit at may ritmo pa. Hindi ito hangin. Hindi rin ito hayop. Iba na ito. Dahan-dahan akong bumangon mula sa kama at lumapit sa bintana. Binalot ng maputlang liwanag ng buwan ang bukid at mahahabang anino ang nagkalat sa lupa. Ang katok ay narinig ko ulit. Ngayon ay mas malakas at naramdaman kong bumalot ang lamig sa likod ko. Dahan-dahan kong binuksan ang bintana, malakas ang kabog ng puso ko. Nang bumukas na ito ay tumigil ang katok. Sumilip ako sa labas at hinahanap ang pinagmumula ng tunog. Tahimik ang lahat. Pero bigla ko siyang nakita, isang figura matangkad at balot ng anino. Nakatayo sa malayo sa dulo ng porch. Hindi gumalaw ang figura, nakatingin lamang siya sa akin. Agad kong isinarado ang bintana at hinahabol ang hininga ko. At ang puso ko ay parang tumatalon sa sobrang kaba. Bumaling ako papunta sa pinto pero narinig ko ulit. Ngayon ay nasa loob ng bahay. Ang tunog ng mga yapak mabagal at nakakatakot. Pumapalakpak sa pasilyo. May kung anong nasa loob ng bahay at papalapit na ito sa akin. June 7, 2024. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may mali at merong masama sa paligid. Pagkatapos ng gabing yon ay sinimulan kong iwasan ang mga bintana at lalong hindi na ako nagtatagal sa bukid. Ganon din ang mga pinsan ko. Kahit na sinisikap nilang itago ito sa biro at pilit na mga ngiti ay alam naming lahat kung ano ang nakita namin. Kung ano ang naramdaman namin. At wala ni isa sa amin ang gustong harapin ito ng diretsahan. Kinabukasan, Papa Dudut, ay nagising ako sa isang kakaibang katahimikan sa bahay. Karaniwan ay puno ng usapan ng pamilya ang paligid pero ngayon ay parang sobrang tahimik. Tinitignan ko ang orasan sa telepono ko at malapit nang magtanghali. Pero wala pa ring gising. Nag-decide akong bumangon at tingnan ang mga pinsan ko. Lumabas ako ng kwarto at ang mga yapa ko ay umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Habang naglalakad ako sa pasilyo ay biglang buwaba ang temperatura. Inipit ko ang sarili ko sa jacket. Nang maramdaman ko ang lamig na parang may nakapalibot sa akin. Mabigat ang hangin at parang may puwersang dumidiin mula sa lahat ng direksyon. Pagdating ko sa kwarto ni Kay, kumatok ako ng mahina. Walang sumagot. Kumatok ako ulit ngunit
mas malakas na. Pero wala pa rin. Bumilis ang tibok ng puso ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto. Madilim ang kwarto, mahigpit na nakasarado ang mga kortina. Pumasok ako at ang kaba sa dibdib ko ay lalong bumigat. "Kay!" Tawag ko. Papasok sa kwarto. Tumingin ako sa paligid pero parang may mali sa loob. Parang may mabigat na puwersang nakalutang sa hangin. Nilapitan ko ang kama. Gusot ang mga kumot pero wala si Kay. Tatalikod na sana ako palabas pero bigla kong naramdaman na parang may dumaan sa likuran ko. Parang malamig na hangin pero hindi ito galing sa bintana o pinto. Para bang mismong ang mga dingding ng kwarto ay nagiging masikip. Nagtayuan ang balahibo ko at ramdam ko ang mabigat na puwersa sa dibdib ko. Lumingon ako at mabilis na tumibok ang puso ko. Wala akong nakita. Tapos narinig ko yon ng mahina. Pero hindi ako maaaring magkamali, isang bulong at galing ito sa loob ng aparador. Napatigil ako. Tumayo ang mga balahibo sa bato ko at walang hangin, walang dahilan para maging ganito kabigat at kalamig ang paligid. Lalong lumakas ang bulong, halos parang may pakiusap. Parang tinatawag nito ang pangalan ko. "Lumapit ka." Hindi ako makagalaw. Gusto kong sumigaw, tumakbo pero pakiramdam ko'y nakabaon ang mga paa ko sa sahig. Na para bang may hindi nakikitang puwersang humahawak sa akin. Sinubukan kong umatras pero hindi gumagalaw ang katawan ko. Sumisigaw ang isipan ko na umalis na tumakbo. Pero halos wala akong mailabas na mga salita. Lalo pang lumakas sa mga bulong mas mariin. "Lumapit ka. Lumapit ka." Parang may kung anong humihila sa akin palapit sa aparador. Sinubukan kong umikot at umalis pero hindi ko maalis ang mga mata ko sa mga anino sa loob nito. Gumagalaw ang mga anino at parang may kung anong nakaabot para sa akin. Biglang naramdaman ko ang malamig na hangin sa balikat ko. Napaikot ako at halos napahinto ang paghinga. Wala namang tao sa likuran ko. Pero ang malamig na hawak na yon ay parang nanatili sa balikat ko. Para bang yelong nakakapit sa balat ko. Tumakbo ko palabas ng kwarto at halos nadapa na nga ako sa pagmamadali. Hindi ako huminto sa pagtakbo hanggang sa nasa labas na ako. Habol ang hininga. At ang sikat ng araw ay parang sobrang liwanag at init laban sa lamig ang nananatili sa buto ko. Naabutan ko si D sa may hardin. Nakaupo sa isang batong upuan at nakatingin sa mga puno. Lumingon siya nang makita ako at kita ko ang pag-aalala sa mukha niya. "Ayos ka lang ba?" Tanong niya sa mahina na boses. Tumango ako. Pero kasinungalingan yon. Ramdam ko pa rin ang presensya, ang bigat sa dibdib ko at ang bigat ng paligid na ayaw bumitaw. Kita ko sa mukha niya na alam niyang may mali rin. Hindi namin yon pinag-usapan. Hindi pa. Bumalik kami sa loob at naabutan si Kay sa kusina at mukhang nawawala ang isip at parang wala sa sarili. Hindi raw niya narinig ang pagkatuko. Paliwanag niya. Sa totoo lang ay hindi pala siya yung nasa kwarto niya kaninang umaga. Nawawala raw ang telepono niya kaya hinanap niya ito sa buong bukid. Hindi ko na binanggit ang nangyari sa akin sa kwarto ni Kay. Huling bagay na gusto kong gawin ay ialis siya sa bangungot na yon. Pero kita ko sa mata niya na nagsisimula na rin siyang hindi mapakali. Ang nangyari sa akin ay hindi na ako mag-iisa. Ang bukid, ang lupa, alam ko na kapangyarihan nito. Isang puwersang lumalakas habang lumilipas sa mga araw. Kinagabihan naging mabigat ulit ang hangin. Biglang bumaba ang temperatura. Isang lamig na hindi normal para sa lugar na yon. Nasa labas kami at sinusubukan pang namnamin ang natitirang init ng araw. Pero ang nakakatakot na presensya ay nandoon. Parang madilim na ulap na nakabitin sa taas namin. Biglang may narinig kaming yabag mula sa hindi kalayuan palapit ng palapit. Nanlamig ang dugo ko. "Sino yun?" tanong ko. Lumingon kina Kay at D. Pareho silang tumingin sa akin pero wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Nasa porch kami at mula sa pwesto namin dapat ay makikita namin kung sino ang papalapit.
Pero ang mga yabag ay malinaw na naririnig namin at parang nagmumula sa lahat ng direksyon at wala kaming makita. At bigla ko siyang nakita. Sa dulong bahagi ng bakuran malapit sa gilid ng taniman ng abukado ay may isang figurang lumitaw. Nababalot ng anino pero hindi ko siya maaaring mapagkamala na ibang tao. Isang babae matangkad at payat, nakasuot ng puting damit na mahaba. Mahabang itim niyang buhok na nakalugay, tinatakpan ang kanyang mukha. Nakatayo lang ang babae doon at hindi gumagalaw, nakatingin ng diretsyo sa amin. Gusto ko nang sumigaw Papa Dudut, tumakbo pero hindi ako makagalaw. Parang nakapako na ang mga mata ko sa kanya. Parang tinatawag niya ako pero hindi sa salita. Hindi. Parang may mas malalim pang hatak na hindi may paliwanag na puwersa. Nang magbukas ako ng bibig para babalaan ang mga pinsan ko, bahagyang tumango ang babae. Parang kinikilala niya kami. Mabagal banayad ang galaw niya habang nagsisimulang humakbang papunta sa taniman, dahan-dahang naglaho sa mga anino. Nakita niyo ba yun? Bulong ko. Nanginginig ang boses. Tumango ang mga pinsan ko pero walang nagsalita sa kanila. Alam naming lahat ang nakita namin. Wala nang pagtanggi at lalong bumigat ang hangin na parang puno ng isang madilim na enerhiya na mas lumalakas sa bawat sandali. Kinagabihan ay nagpasya na ako na hindi na ako pwedeng manatili pa sa lugar na yon. Ang bukid ay hindi na lugar ng mga alaala at nostalgia. Isa na itong lugar ng takot. Lugar na may nakakatakot at sinaunang presensya na naghihintay. Hindi ko na ito pwedeng baliwalain. Kinabukasan, Papa Dudut, ay sinabi ko sa pamilya ko na aalis na ako. Hindi ko kayang manatili pa ng isa pang araw. Ang bukid sa lahat ng kagandahan at kasaysayan nito ay naging isang kalungkutan, isang kulungan ng takot. Hindi na ito lugar para balikan. Isa itong lugar na dapat nang iwasan. Umalis ako noong hapon na yon, sumakay sa unang bus pabalik ng syudad. Palayo sa bukid at sa pangamba na dala nito. Iniwan ko ang mga alaala, ang kabataan ko at ang pamilyang mahal ko. Dahil minsan may mga lugar na hindi talaga dapat balikan. May mga lugar na masyadong mahigpit ang pagkakakapit ng kanilang mga lihim. At ang kapalit ng pagtuklas sa mga ito ay hindi mo kayang tiisin. Hindi na ako muling babalik pa sa bukid na yon. Hindi ko na muling tatapakan ang lugar na yon dahil may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag. Mga bagay na mas mabuting iwan na lamang. Lubos na gumagalang, Roy. Pagkatapos kong basahin ang liham na yan ay gusto ko lang sabihin na minsan, ang pinakamagandang gawin ay ang umalis. Alam po ninyo may mga lugar, mga alaala na kumakapit sa atin nang hindi natin may paliwanag. Pero kung etong pakiramdam na ito ay nagpapabigat sa iyo, pakinggan mo ang iyong kutob. Ayos lang na iwan ang nakaraan kung saan ito nararapat. Hindi lahat ng misteryo ay kailangang lutasin. At may mga bagay na mas mabuting kalimutan na lamang. At mag-ingat palagi. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga nakakatakot na kwento araw-araw. Ang link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Ganon din ang Gianna Vlogs, our weekly family vlogs. Salamat po sa mga nakasubscribe na at magsusubscribe pa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.